I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa mga kababayan natin, sa mga Marcos Lulis supporters, Filipino and OFW. Ito ay kaklarify natin sa publiko itong panibagong bintang na naman kay Pangulong Marcos Jr. Ito nga leak na yung usapin daw nila ni Adrian Bersamin na ang sinasabi, ang usapan daw nila is yung kickback daw ng Pangulo. Pero pumalag dito si Senator Lacson. Sabi niya dito guys ayan mga kababayan, sabi po ng politiko, from Adrian Bersamin to Leandro Libeste to Iris Teño, Ping Lacson call claims versus Marcos triple heresy. Yung sabi ko sa inyo, di ba? Ano yung sinabi ko sa inyo? Hindi talaga sila guys titigil. Hindi sila titigil talaga. Ayan sinagot na ni Senator Lacson, puro herse-herse. Ibig sabihin, walang kakwenta-kwenta, gawa-gawa istorya ano na naman kaya ang susunod? Abangan po natin yan. Itong mga ungas na ito, kita nyo yan? Ayan ito. Yan ang mga ungas. Ito yung mga lata na walang laman ng utak. Di ba? Basta lang makapanira, hala, sige. Di ba? Isa lang naman guys ang intensyon nila sirain ng Pangulo sa publiko para magalit sa kanyang taong bayan. Pag nagalit ang taong bayan sa kanya, siyempre, maglulunsad na yan ng rally ng pinakamalaki. Well, guys, take note, may rally. Big rally daw, sabi nila. Iba naman ng, I think, Catholic, no? Kasi kasama yung mga pare. Yung mga ibang pare, alam nyo na. Diba? Sabi po dito mga kababayan, basahin po natin. Ang pinakapunto dito is heresy, means walang katotohanan. Senate President pro tempore Panfilo Lacson dismiss allegation linking President Ferdinand Marcos Jr. to supposed kickbacks from the flood control project, saying the claims are based on heresy and lack evidence to justify a Senate probe. You see, mga bes. Bakit kasi? Pinag-iinitan nyo talaga si Pangulong Marcos Jr. Hindi nyo ba kakayanin ang kanyang galing? Hindi kayo talaga kakasa. Itaga nyo yun sa pagmumuka nyo. Totoo yan guys. Ayan Lacson who chairs the Senate Blue Ribbon Committee clarified that no proof walang sapat na ebidensya has surfaced so far to support accusation raised by the ACT teachers. Ayan, Representative Antonio Teño. Ikaw Teño, feeling matalino ka pero yung mga bintang mo walang laman. Means, ibig sabihin, isa lang tawag dyan guys, sinungaling. Diba? Mandarambong. Yan yung mga taong mandarambong. Yan, si Iris. Tsaka si Lapiste. Yan, si Teño. And, Caloocan Representative Edgar Iris regarding ang alleged text message exchange between the President and former Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin. Di ba? Sa mga issue na yan guys, kaya kung bakit nag-resign si Secretary Bersamin. Kasi nadadrag siya dyan di ba? Sinasabi na may kinalaman. Hay, sus Maria Joseph. Kaya sabi ni Secretary Bersamin kung may ebidensya sila, dadalhin nila sa korte. Tama nga naman. Ang hirap kaya mga kababayan mag-akusa. Ang hirap mag-akusa pero mahirap patunayan Lalo't pa yung inakusahan mo malinis na malinis, na hindi naman talaga nagnanakaw.
Baka siguro yung mga nag-aakusa kay Pangulong Marcos Jr., yun ang totoong magnanakaw. Tinio and Eris had cited a alleged conversation on the signal messaging and app between the Bersamin and Marcos, which they said Bersamin discussing during a meeting with the Batangas Representative Leonardo Lubiste. The supposed message indicating the Bersamin was reporting collection or kickbacks from the flood control project. Ayun naman talagang issue sa kanya, di ba? Na may kinalaman siya. Well, anyway. Yan po ang dahilan kung bakit idinawit sa PBBM na ang palabas, nagtitext daw silang dalawa ni Adrian Bersamin ng Pangulo para pag-usapan or dahil doon sa kickback para daw kay PBBM. Sus Mariusip, gawa-gawa pa lang kayo ng mga istoryahe. Sus, pinagtatawanan na lang kayo tuloy ni Pangulong Marcos yung mga pinagagawa nyo. Hindi mo alam kung saan galing yung mga yan. Kaya, di ba sabi ng Pangulo, interview nyo kay Jessica Soho nga kung mayroong magreklamo, di ba? Sa korte, kailangan may sapat na ebidensya, guys. Di ba? According to the two lawmakers, the information came from Leviste, who allegedly heard that details from the Bersamin during a meeting at the congressman's residence in Taal, Batangas in November 2025. Eris also claimed Bersamin went to the Leviste's home and draft an affidavit out of concern he might be made a fool guy. Oh, goes. Ang dami yung storyahe, pasikot-sikot pa kayo. Oo. Pero lumalabas din ang katotohanan na puro kayo kasinungalingan talaga. Sabi pa dito, Lacson however question the credibility of the allegation. Kaya nga, di ba? Ang sarap nga i-cross-examine itong mga nagbibintang. Ewan ko na lang kung mayroon pa sila maisasagot. Puro sila pagbibintang Wala na lang ginawa kundi pagbibintang. Kunting lang, kay PBBM naman ang sisi. Grabe. Samantalang yan, yung mga yan matagal na nakaupo, pero ano ba ang achievement ang nakuha ng mga yan? Yan si Tinio, si Eris, sino yan, si Leviste. Ano po ang achievement na nakuha nila, na iambag nila sa taong bayan? Di ba? Ang alam lang ito ni Tinio, makibaka sa kalsada. Patalsikin. Yan si Tinio. Dapat ito si Tinio sa bundok lang titira Coming from Representative Eris and Tinio, that's triple heresy. Dicot Representative Leonardo Leviste, who quoted si Yusek Bersamin. The triple heresy, Lacson said in WAC. Ay, ewan ko na lang. Ang maniniwala lang dito mga DDS, wala nang iba. Totoo yan. Kaya mahirap kababayan. Di ba mga bes? So, ano po ang kapalagayan nyo? Sabi po ng yung mga DDS to the rescue. Instant lawyer ng BBM Attorney Lacson. Pero hindi nila alam guys kung ano ibig sabihin ni Senator Lacson, di ba? Basta lang makapanira, yun lang. Ano po bang posisyon mo, Senador Ping, sa Defense Council ng admin? Goes. Ibagsak ang Senado. Right. Ibiro niya yan. Di ba? Di ba? Alam mo naman siguro, Senator Lacson, kung gaano kalaki ang pananagutan mo sa mamayang Pilipino kung totoo ang mga dokumentong hawak ni Congressman Leviste. Gunggong. Di ba may video tayo dyan na nag-withdraw siya ng kanyang affidavits dahil dyan si Raulo ito. Yan, di ba? Ano sabi? Eris Leviste back out of affidavits on BBM kickback message to protect Bersamin. Jesus, anong kinalaman naman dyan? Si Raulo, lalo kang nalalagay sa alanganin. Ito si Leviste kahit kailan talaga.
Oh, di ba? Ano sinabi? Kalaukan. Sabi ng abogado yan, guys, ha? Oh. Iris said, Batangas Representative Leonardo Libiste withdraw from submitting a affidavit of detailing what he knows about the alleged exchange of text message between PBBM and former Palace Executive Adrian Bersamin. O, ayan, nag-withdraw, diba guys? Sabi sa inyo eh. O, ngayon. Ano pa? Sus, Mario Jose, puro kayo hersey. Wala na nakinggan, puro pagbibintang. Ito si, ito si Iris. Ito si Congressman Iris. Ano to guys hindi mo pwede pagkatiwalaan. Bakit kamo? Sa itsura niya pa lang kamukha ng Komodo Dragon. kamukha ng Komodo Dragon sa Thailand. Di kayo naloka. Wow, antindi nito. Kasi nungalingan nyo talaga. Diba guys? So yun mga kababayan. O ayan pa Coming from Representative Iris Antonio, that's triple heresy. Di quoted Representative Libiste who quoted Yusek Bersamin, that's triple heresy. Yung tatlong yan, triple. Triple sinungaling talaga So yun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? See you again guys on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines. Follow me and likes. Thank you guys. Bye everyone.